Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So, ginagawa ko tong reading na to as of March 29. Current energy check-in para sa inyo, Leo, sa buwan ng March 2024 kung nasan kayo right now. And maaaring mag-resonate to onto the next 3 to 6 months time. Okay, Leo, Collective? Ako nga pala si Abby at isa akong intuitive reader. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pagsuporta sa inyong mga monthly Tagalog readings. Remember guys na ito ay isang collective reading, so maaaring mag-resonate to sa ilan at maaaring hindi mag-resonate sa iba dahil ito ay hindi personal reading. And maybe you can watch the next month reading kung sakaling hindi kayo mag-resonate on this month reading. Okay, maybe I will tap into your energy next time. Alright, so collective Leo, gagawin na natin ang inyong general life reading sa buwan ng March to guys, nung nire-record ko. At since Good Friday na today, maaring magkaroon tayo ng late upload. So, I'm sorry about the delay upload, okay? But this is not a delay reading, okay? So, isa-shuffle ko lang muna ang mga cards in front of the camera, Leo, and I'll see you guys in a few seconds, alright? Hi again, Leo. So, gawin na natin ang inyong general life reading sa buwan ng March. Current energy check-in and maaaring mag-resonate to, like I said, onto your next 3 to 6 months. March, April, May, June, July, and August. Okay? Kukuha tayo ng 7 barahan, Leo. Are you ready? Okay. At position 1, Leo, meron tayong ambition. At position 2, meron ka namang the moon, Mama Killa. At position 3, nandiyan ang miracles ng Blessed Virgin Mary. At position 4, Leo, nandiyan ang adaptability. Position 5, nandiyan si White Buffalo Cuff Woman, Reverence. So, first time lumabas ang reading na to and you're the last reading na ginawa ko ngayong March, Leo. So, this is something new. At position 5, nandiyan ang Reverence. Position 6, nandiyan si Hecate, the in-between. Okay? At the center, Leo, meron kang si Freya, Radical Acceptance. First time din lumabas itong card na to. Sa lahat ng 11 zodiac signs na nagawa ko so far, ikaw ang last. Dito lang siya nag-appear. Alright. So, simulan na natin, Leo. Okay? So, at position 1 mo, Leo, no, nandito ang ambition. So, sinasabi dito, since nasa release position siya, no, na it's about time na you need to work on certain areas of your life, especially yung mga dreams mo. Okay? You need to be more entertaining sa mga ambitions mo. Baka kasi nasa or in the past, no, or right now, nasa state ka na parang may mga dreams ka, may mga gusto kang makamit, pero hindi mo dinidesire masyado. Walang passion, walang interest na i-chase or i-pursue or make something out of those, alam mo yung mga desires. So, when you have a desire, at the moment na nag-put ka ng action doon, yun ang sinasabi, that's what its ambition is about, diba? So, yung ambition na yan, kailangan minamatch natin ng action. So, yun yung kailangan mo daw i-release from March, no? Current energy check-in to onto the next 3 to 6 months. Okay? So, ang sinasabi dito, be more passionate about your dreams. It's time to act on it. Gumawa tayo ng action. Okay? Hindi lang iniisip natin yon, pero work on it. Yun ang sinasabi dito. Put it into action. Okay? Now, at position 2 naman, Leo, meron tayong Mama Killa the Moon. Ito yung mga bagay na kailangan mong ipagpatuloy, which is strange, no? Kasi nandiyan si Moon. So, ito yung kailangan continue mong gawin. It's that I felt strongly, kung nasa position 2 mo siya, maaari na you are being clouded, no? Yung mga decision makings mo, thought patterns, yung emotions mo, ang daming mga uncertainty or indecisiveness na kailangan mo i-confront yung shadow mo. Okay? So, I kind of feel now, no, from those words na sinabi ko na kailangan mo ipagpatuloy yung mga inner work mo
para sa sarili mo, parang personal development or personal growth siya. Kasi ang pag pumunta to sa the things you need to continue doing, harapin mo daw yung mga bagay na iniiwasan mo or the things that keep on haunting you. It's about time na harapin mo yon and take responsibility on those things. So, I hope it resonates. So, medyo malalim to, but may mga parang inner work na kailangan kang gawin dito. Kunwari, may mga ina-avoid tayong mga situations or people, no? Because parang nagdadala ng pain sa atin, nag-trigger tayo. But, you need to overcome it. You need to face it para ma-overcome mo yung mga triggers na yon. Okay? And pains and past hurts, alright? So, I hope it makes sense. Sa general life mo to, so feel free to apply kung sa personal relationships mo ba to, within the family, or sa mga endeavors mo lately, okay? Now, at position 3, guys. Leo, ang manifestations mo may miracles. Okay? So, you cannot make this up. Since nandun yung ambition and the moon mo, no? Okay? So, parang may light and shadow work tayong kailangan gawin. Okay, first, you need to confront yung shadow mo, yung mga uncertainties, yung mga fears mo dito sa the moon. And then, only you can manifest the light, mga miracles. Okay? So, parang lahat tayo, when we go through our difficulties in life, dumadaan tayo sa mga mahihirap na sitwasyon, pero kailangan nating harapin. When you overcome it, at ready na tayo na, alam mo yon, na-clear out mo yung dark energy na yan, or yung mga toxicity na yan sa buhay mo, no? Doon papasok yung light, doon papasok yung mga graces and blessings for you. So, ang advice sa'yo, harapin mo yung mga bagay na iniiwasan mo, pero hinahunt ka until now, okay? Harapin mo muna yon, overcome then, and only then yung mga manifestation mo saka palang magsisimula. So, may inner work ka na ginagawa. Personal development o personal progress for you. Don't you worry kasi yung mga manifestations mo daw, she can listen to it. She can fulfill yung mga petitions mo sa kanya. Okay? Maybe Marian devotee ka, you're Catholic. Regardless of your religion, ang sinasabi lang dito for your manifestations, yung mga ambitions. Yung mga ambition mo na sinasabi na kailangan mong gawin, put it into action, no? Don't you worry kasi kung ikaw binakapan mo na action tapos nasa manifestation state ka, no, na gusto mong mangyari tong goal na to, etc. and tong mga plano mo sa buhay, no, don't you worry kasi yung miracle may posible na, alam mo yon, mag-windfall lang ng himala at ilatag sa'yo yung inaasam-asam mo ng mga manifestations. So, you need to connect to her. You need to believe na miracle happens when you want something. She can listen to you and grant those petitions. Novena sa Immaculate Heart of Mary, Sacred Heart of Mary, Sacred Heart of Jesus, novena sa Miraculous Medal. Maybe nagno-novena kayo or devotee kayo ng Our Lady of the Miraculous Medal, then that's a good sign as well. Okay? Now, at position for Leo, nandito ang adaptability natin. Ito yung mga external energies. So, may mga situations na darating sa'yo, Leo. Okay? You need to manage this na you will be shaken. Okay? Masa-challenge ka na lumabas sa comfort zone mo. Okay? So, kailangan mas maging flexible ka to handle things and people na maaaring i-challenge yung comfort zone mo, yung mga routine mo, yung mga thought pattern mo, yung mga perspective mo. Okay? You will meet people na it's either hindi in alignment sa'yo or maybe situations and connections na hindi mo routine or hindi mo lang talaga na-experience pa before. It could be cross-cultural, like, something new to you, fresh perspective, okay? So, you have to be more open-minded about it and be more accepting and flexible lang. It's not like challenge ka, but it's more like you are being tested how open-minded you are, how accepting you are sa mga situations and people na hindi mo lang talaga nakasanayan or out of your, sabihin natin, comfort zone or comfortability level.
Okay? Now, at position 5, Leo, nandyan ang first card na lumabas sa'yo. Dito nag-appear anyone else, ang White Buffalo Calf Women Reverence. Ito yung kailangan mo ibigay sa sarili mo or sa ibang tao. So, possible na you will be admired. Okay? Okay? You will be revered, respected. Okay? In the coming months, from now on, you need to be more confident. Kasi, I felt like you will do something or there will be situation or people who will be needing you. Parang dependent sila sa'yo. They will rely on you kasi they see you as someone na parang you can do it for them, you can help them. You are greatly revered and admired for something na ginagawa mo. Like I said, no, face your inner work and be more ambitious. Chase your dream, put into action. There are miracles in the air for you. No, so maybe that's the reason also kaya matitrigger to na you will be admired, respected, and revered. So gaganda ang image mo. You will put yourself high sa pedestal na parang wow, iba siya ngayon. Ang ganda ng aura mo and ang ganda na nangyayari sa buhay mo. So ito yung kailangan mo ibigay sa sarili mo. Work hard. Hindi lang naman yung outside image but more like yung inner beauty, no, nagtatranscend outside. That's what I'm trying to say here, okay? Yung change na ginagawa mo sa sarili mo, I think mapapansin ng ibang tao yon. You will be noticed for that in a good way, okay? Because you will be at your best, okay? I hope it makes sense. Now, sa ika-6 na position, no, Leo, nandiyan si Hecate or Hecate, the in-between. So, may transition, okay? Yung new beginnings mo to. Yung manifestations mo, you will be aided by the Blessed Virgin Mary. You will be ambitious. You need to work on yourself. Yung mga shadow work mo, yung mga like the things na ayaw ina-avoid mo, huwag ka maging avoidant. Face them. It's about time to face them. Kasi yung mga new beginnings mo, like I said, diba? May transition na mangyayari sa'yo. And you need to embrace changes. Okay? Sa new beginnings mo, it will be completely different dun sa old situation mo. Okay? Sa mga old people, old friends mo, I think you can also make friends. You can revamp yourself, your image, kasi nandyan yung revered. What else? I think this is for something better na mapapabuti ka pa from where you are now. Mas mag-i-improve ka, mas magle-level up ka. Okay? But remain open to external energies na nagtatry mag-bring in ng change sa'yo, ng fresh perspective. Okay, Leo? And, Leo, at the center, meron ka namang si Freya sa lessons learned. Radical acceptance. So, yung kailangan matutunan or hindi mo pa natutunan is maybe for some of you in denial tayo to accept things for what they are, di ba? Pero ang sinasabi dito, sometimes, straightforward, as of this time, alam mo na this is how it ended, this is how it worked, so we just need to accept it. Hindi natin kontrolado, hindi natin ma-change yung situation or yung people. We cannot fix people. Kung ayaw nila na magbago, we cannot change situation overnight. Remember that. Okay? There are things talaga that are out of one's control natin na kailangan mo lang tanggapin for what it is. So, be more accepting as well. Okay? Towards people or situations na sabihin natin, like ito, may adaptability beyond or what we can understand or what we can feel or beyond kung ano yung nakasanayan natin na upbringing or paniniwala. Alright? So, I hope this resonates for you, Leo, no? And if it doesn't, I will tap into your energy next month. And take care, Leo. I'll see you guys on your next month reading. God bless. Mahal ko kayo, Leo. Bye!